Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong si sikat na PNP General, ngayon po nasa ang commander ng CIDG, na walang iba kundi si Police General Nicolas Torre III, na kung saan siya po ay merong kakasuhan. No? Ito, dapat lang po yan. Nararapat po yan kasi po sinaklawan na ang kanyang pagkatao, sinaklawan na ang kanyang pribasiya at naaapektuhan hindi lang siya kundi ang kanyang pamilya. No, sumosobra kasi itong mga mga na butthurt. Lalong-lalo na yung mga kulto. Yung nandun sa Davao, yung mga kulto. Oo, yan. O ngayon, yari ka sa kayong isa pong vlogger diyan. At ganun din po ang ating pong MBI ay congratulations. Sila po ay nakahuli ng Chinese spy at 2 Pilipinong kasapakat nito, kasabwat, no? Na siya pong nagbibigay ng mga intel papunta ng China. So kung ano-anong ginagawa ng Chinese na ito. Ang tagal na sa bansang Pilipinas. Bakit siya nandyan? Tama po talaga may nagsabing may sleeper cell ng Chinese military sa ating bansa. Naggagather ng intel. Mabuti naman. Dapat yan, palanguin nyo na. Papunta doon sa China. No? Wala, hindi siya sasakluluhan ng Coast Guard nila. Oo. O di kaya, ilublob nyo sa West Philippine Sea kasama yung 2 Pilipinong hudas. At ganun din po, meron pong isang profesor na kung saan may sinabi po tungkol sa polisiya ng bagong presidente ng Amerika na si President-elect Donald Trump o President Donald Trump. At ganun din po, ano po ang masasabi ng ating Philippine envoy tungkol po dyan sa West Philippine Sea, ano po ang gagawin ng Presidente Trump. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the likes of the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin itong si General Torre. No, si General Torre sumikat dahil doon sa Kojic Siege. Na kung saan siya po ay nakatikim ng mga harsh na mga batikos, no? Pinailan ng mga maraming kaso ng mga kulto ni Kibuloy, at at the end sumuko din ang bulaang propeta na si Kibuloy. No, biro niyo si Kibuloy inaangkin na parusa daw ng Diyos sa mga taga LA. Nasunugan sila ng bahay. Sinabi daw ng Diyos Ama sa kanya, putik na yan. Hanggang sa kulungan, no? Nagsisinungaling pa rin ang gago. Hayop. Di ba? Kasinungaling talaga no? Dito po si Torre, talagang target po itong si General Torre ng mga kulto ni Kibuloy. Ngayon, kung maalala nyo, meron po dyan nag-post na kung saan, actually, ni-repost nga ni General Torre sa kanyang FB page na siya daw po ay na-hospital at tinatanong kung papadalan daw po siya ng Malacanang ng mga bulaklak o mauuna pang magpadala ng bulaklak at dasal ang Kojic. Ay, sabi ni General Torre, abay ko, gwapo naman yan, may cleft chin pa, malago pa ang buhok. Saan bang hospital yan at magpa-admit din? Yung pala, fake news mga kababayan, pati itong si 1 million peso man na si Jason Sa, nag-post din ng ganon. O ngayon, Jason Sa, dahil sa kayabangan mo, sa pagiging mangkanot mo, eto po yung sa Inquirer. Balikan kayo, kala mo CIDG Chief Torre to file cyber libel raps versus Jason Sa, vlogger. Ayun. CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III will file cyber libel complaints against former broadcaster Jason Sa and another blogger for spreading fake news about him. Torre said he intends to seek accountability over rumors and photos circulating online claiming that he was hospitalized
kapag nakaluwag-luwag na ako, yung mga nag-post na ako in hospital, nagkasakit, I'm going to file cyber libel cases against them. Ang tinatamaan ay pamilya ko, hindi lang sa personal, kundi sa mga colleagues ko din. Hindi na tumigil ang aking cellphone. Get well, anong nangyari sa'yo? O biruin nyo? Diba? Oy, Jenson sa, yari ka. Dapat talagang ikaw ay pailan ng kaso. Si Jenson sa, at nakakalimutan ko yung isang vlogger din na, pero ang isang nakita ko na unang-unang nag-post noon ay si Jenson sa, I would like to bring them to court. I'm going to file cases against them, pati yung mga, kung makabatikos, akala mo sila ang nakakaalam ng lahat, mabuti nga sa'yo. Ha? Ayan. Oh. Diba? Ang yabang-yabang ni Jason sa. Ha? Ha? Ito po yung post eh. Ha? Ni Jason sa, oh. Oh, ibalik lang natin, ha? O, ayan, mga kababayan, kung gusto nyong makita yung post, no? Nandun sa Nicolas Torre III FB page ni General Torre. Tama po yan. Ako po mag-agree. Sumosobra po ang pambabalahura, mga kababayan, nitong mga animal na ito eh. No? Akala nila, lagi nilang sinasabi, it is just our freedom of expression. But do you think what you have done? Na hindi naman talaga si General Torre yan? Wala, mas kinahanapin nyo pa yung hospital record kung saan yan. Baka kayo talaga pati hospital, idemanda kayo. Dahil ginamit nyo ang ibang tao. Baka pati yung taong ginamit nyo, idemanda kayo. Dapat ganun po. Idemanda nyo yan. Ha? Yung ginamit nila na naka-hospital dyan, magdemanda ka. Ha? Yung hospital, magdemanda din kasi that is malicious. Fake news po yan. Lalo na si Jason Sa na pagkayabang-yabang namang kanot ang hinayupak. Kung makaalipusta, akala mo may katotohanan yung sinasabi niya. O ngayon, ha? Magdildil ka ng asin, hinayupak ka. Oo, tama lang yan. Dildilan mo ng asin yung utak mo, Jason Sa. Sige, wag mong urungan, General Torre. Eh kung yung isang commander daw ng mga police grandfathers, yung mga gagong FGF kinasuhan di ba? Ng sedition, nagtatago na. Ito kayang si Jason Sa, magtatago kaya itong kurimaw na ito? Dapat lang yan, tandaan nyo, your freedom of expression is not absolute. Kung hindi nyo yan naintindihan sa Tagalog o sa English, ang ibig sabihin, ang inyong kalayaan sa pagpapahayag ay hindi forever. Merong hangganan, kaya nga may mga batas tulad ng cyber libel, mga gonggong. Hindi nyo kayang saklawan ang privasiya ng kapwa nyo tao kasi may human rights din sila. Ang ginagawa nila, Jason, sa ginagamit lang yung walang katapusang freedom of expression to malign, to destroy their enemy kasi butthurt sila. Talo po sila mga kababayan. Di ba? Kakahiya po. Now, eto, mga kababayan, yung mga yan din, mga nagsasabing, wala na, ang Trump, iiwanan na si Pangulong Marcos kasi mas kakampihan niya ang China, mga gunggong. Ito ang sabi ng isang UP professor. Nagbigay siya ng kanyang opinion diyan po sa pag-upo ng bagong presidente ng Amerika na si President Donald Trump sa politiko. Trump, admin, likely to keep anti-China policy. UP Professor Arugay. Sino po yan? UP Political Science Professor Aris Arugay expressed belief that the United States under the Donald Trump administration will continue its anti-China policy. Remember, yung nominee ng State Department, na si Marco Rubio. Si Representative Marco Rubio during his confirmation hearing dito, nagbigay siya ng pahayag about China. Do not mess up with Philippines and Taiwan. Stay in your lane. Kung baga, ganun ang pagkakaintindi ko. At si Marco Rubio ay nagpanukala ng batas para tingin pa ang relasyon ng Pilipinas at United States. Ano kayo? Diba? Sabi ni Arugay, sa tingin ko yung pag-uusap na yung mas diplomatic kaysa sa katotohanan. Kasi si Donald Trump, nangangampanya siya with a very anti-China campaign. And in fact, kung titingnan ninyo yung mga inappoint niya so far, yung mga nominees niya sa State Department, tama ako, si Rubio. Sa Defense Department ay mga may reputasyon ng pagiging anti-China. Buti nga sa inyo, nakakahiya kayo.
While the two leaders vowed to work together, Arugay said, we are clearly seeing, nakikita natin na magkaiba ang punto de vista ng dalawang bansang ito sa lahat ng issue na kinakaharap ng mundo sa ngayon. When asked about the reported conversation between Trump and President Marcos, Arugay said, mukhang confident naman sa tingin ko ang Philippine government na patuloy pa rin yung commitment ng US sa MDT or yung Mutual Defense Treaty. Imposibleng baliwalain niya ni Trump. Dadaan muna siya sa butas ng Kongreso ng US bago niya inalipay ang MDT. Oh, 'di ba? Hindi ganoon kadali, hindi pwedeng sabitan lang yan ng EU. Oh, hindi pwedeng executive executive order, ha? Ay nako. However, Arugay said the Philippine government may need to make some adjustment depending on the new. Siyempre, bagong presidente, may bagong polisiya. O kailangan mag-adjust, 'di ba? Oh, pero ano po ang sabi ng ating US Ambassador, Philippine Ambassador to the US, si Babes Romualdez. GMA News Online. US under Trump to maintain support in West Philippine Sea. Ayan po ang sabi ng ating embahada. The United States under the Trump administration will continue its support for the Philippines in the West Philippine Sea. Ang sabi ng Manila Envoy to Washington. Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, said there will be no changes in the policy with change in the US presidency. I don't think there will be any changes dahil narinig natin yon because we heard in the confirmation hearing ni incoming Secretary of State Marco Rubio. Very clear na the United States will be very supportive of Taiwan, the Philippines, and other countries in the Indo-Pacific region that facing the challenges with China. For Rubio, China's actions toward the Philippines and Taiwan are making the US focus on the region in ways we prepare not to have to. Ayan. Yan ang babala ni Rubio. 'Di ba? Kasi nga yung monster ship nila na Coast Guard nila ayaw umalis sa ating exclusive economic zone. Kaya nababahala si Rubio, sabi niya, ayaw natin 'yon. Ayaw natin pumunta sa ganon, pero kung dadalhin tayo sa ganon, so be it. Yun ang aking pagkakaintindi, mga kababayan. Kaya, status quo. Maintain the status quo. Kayong mga inutil na mga pro-China. Hindi porket naimbitahan o nakausap ni President Trump si Xi Jinping, bati-bati na sila. Hindi ganun ang President Trump. Hindi ganun kababaw ang President Trump. Mga ulul. Di ba? Patatalsikin si Pangulong Marcos tulad nung sinasabi ni si Commander FGF? Pagkaupo daw ni President Trump, talsik na si Pangulong Marcos. Di ba? Si Pangulong Trump? Diktador? Pwedeng diktador sa Amerika, pwedeng hindi pero sa ibang bansa. Bakit? Colony ba tayo ng Amerika? Sana nga lang, colony lang ng Amerika para yung mga katulad nyo, hulihin na kaagad. Yung mga nagsisidisyon, walang lugar yan sa CIA. Walang lugar yan sa FBI. Tapos sabi pa ni Police Grandfather na si Dado, bahala na daw ang CIA kay Pangulong Marcos. Ulul! Mukha mo! Ngayon, sa bilib kayo sa China, yung mga pro-China, ito, yung kabaro nyo, nahuli ng NBI, Inquirer, Chinese engineer, 2 Filipinos, nabbed for espionage, targeting PH security. The NBI, together with the AFP, has arrested suspected a Chinese sleeper agent involved in espionage activities targeting military and police installation, as well as critical Philippine infrastructure. Tarantado, Biruin mo, sabi nila, meron silang nuclear bomb, May ganito silang bomba, may hypersonic, pero nag-spying pa rin, Takot na takot. Bakang ini-spy nito mga kababayan, hindi lang yan, pati yung mga EDCA, mga kunasan ng mga Amerikano. Di ba? The arrested individual identified as Deng Wangjing. Tang ina mo, Deng Wangjing. Ikaw Mother F ka. Is a technical software engineer connected with the People Liberation Army. NBI Director Santiago said Deng studied at the PLA-controlled University of Science and Technology in Nanjing, Jiangsu, China. Deng specializes in control engineering and automation process. Also arrested yung mga hudas, mga katulad ng mga minions ni Duterte ng mga hudas na Pilipino, si Ronel Balundo,
Besa and Jason Fernandez. Mga walang ya kayong dalawa kayo. Ha? Nahuli po sila sa Makati. Ito po yung sabi ni Attorney Jeremy Lotok, NBI Cybercrime Division. I think he has been in the country for 5 years or more already. And we believe that he can be dubbed as a sleeper because through our monitoring, he was acting just like an ordinary person. Tingnan mo. Anong gamit nila mga kababayan? Pang-espionage, no? Tarantado, no? Hayop talaga. Biruin nyo, may 5 na submarine, drone. Meron pa silang mga research vessel sa bawat waters natin. From north, south, east, west. Piling nila, pag-aari nila ang Pilipinas, mga walang hiyang inchik ito. They use a Toyota RAV equipped with advanced espionage devices, including tools for data collection and transmission. Among the equipment recovered was a GNSS RPK Global Navigation Satellite System capable of generating 3D images of target structure. Ay, walang iya. These devices were used to survey critical infrastructure such as military camps, LGU offices, power plants, police camps, and even shopping malls. Ay, walang iya, Buti na lang pala, hindi nagte-terrorize mga kababayan, no? He added, itong si Lotok, as of the moment, we were able to establish that they are engaged in ISR operation, meaning intelligence, surveillance, and reconnaissance operation. Ayun daw po yung ISR. To the prejudice of our national defense, considering that their targets are mostly infrastructure connected to national security. Ay, good job, no? Lotok said aside from the military and police camps, power plants, and malls, the suspect also frequented Enhanced Defense Cooperation Agreement sites, yung EDCA. Ay, hayop. Basically, they are collecting data, and they have a remote application which, in real time, transmit outside. Ay, talagang ano yun? Yung wala nang delay pagka habang nagbibideo, natatransmit na sa China. Ha? This application has a user who is based remotely outside of the country and collects the data by the suspected Chinese spy. Patay kayo ngayon. Oo. AFP Chief of Staff Romeo Browner said the information collected from the suspect is very dangerous if it falls into the hands of another country. Ay, oo. Member siya ng PLA People's Liberation Army. Di ba? Yari. Kaya dapat talaga yan sa mga yan, firing squad. Firing squad. Huwag nang ibalik sa China yan. I-firing squad na pati yung 2 Pinoy. Hayop na yan. Mga kababayan, no? Baka laki ng kinita nitong mga to. Ibang klase talagang mga inchik. Kala ko ba, advance? Kala ko ba, matatagang military? Pero nag-i-spy pa rin. Takot na takot. Yun lang nalaman nilang balak nating bumili nung yung short range missile galing US, yung maganda. Nag-iiyak sila. Nagpro-provoke daw tayo, pero sila may nuclear bomb, pero sila may hypersonic missile, pero sila may aircraft carrier, sila merong mga advanced mga airplane. Tayo, wala nga tayong aircraft carrier, pero takot na takot pa rin sila sa atin. Takot na takot mga kababayan. Bakit? Gusto nyo pa ng isa? Bakit? Kasi ang mga Pilipino, maski na ganyan, hindi ka sophisticated ang gamit, sabihin nyo, wala tayong modern technology, pumapalag po ang Coast Guard natin. Pinapalagan po nila yung monster ship na Coast Guard ng China. Sinusubaybayan nila, constant ang radio. Hoy, Bonchoy Lac, got away of our waters. Hoy, mga Chong Choy Lac, you are in the Philippines Exclusive Economic Zone. You are violating the international waters agreement or whatever. We have the arbitral ruling, the 2060. Diba, parang ganon? Hindi po sila inuurungan, hindi uurong ang Pinoy. Kung si Digong umurong ang patotoy, tayo ngayon na wala na sa kamay ni Digong, wala na sa kamay ng demonyo ang bansang Pilipinas, nakawala na tayo sa tanikala ng mga kagaguhan, katarantaduhan, kasinungalingan ni Digong, kaya tayo ngayon ay pumapalag na sa amo ni Digong na tsekwa. Kung si Digong bow down tayo, hindi. Kung si Digong tutuwad, tayo lalaban. Ganun po yan. Atin ang West Philippine Sea.
At wag niyong sabihin, iiwanan ng Amerika ang Pilipinas. Yung State Department Secretary na gustong italaga ni Trump, matindi ang warning sa China. We don't wanna go there. But if we have to, we have to. Yung, ganun yan. Yan, ironclad ang Mutual Defense Treaty, no matter what, sino pa ang presidente, because it was stamped by the previous administration. Ironclad, hindi pwedeng basa-basa na lang yan sa pamamagitan ng EO ni President Trump, mawawalang MDT. No way, hindi papayag ang military ng Amerika. Di ba? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.